Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Dalawang tulog na lang, eleksyon na. Date of reckoning para malaman natin kung kaninong partido o kampo ang mananaig at mamamayagpag nitong darating na eleksyon. At sa natitirang dalawang araw, asahan pa po natin ang mga paninira at pagsisinungaling na ilalabas ng kabilang kampo. Na kahit na nga itong si Amy Marcos hindi ba sinabi niya, kaya daw siya sumadsad sa ratings ay dahil sa mababang puntos na nakuha ni President Bongbong Marcos. Kahit na ang sinasabi ni Amy Marcos ay yung 60% na trust rating ni PBBM at yung 59% na approval rating na ginawa ng Okta survey noong April 2 to 5. Na para kay Amy Marcos, napakababa daw ng rating na yon. Kaya pati siya bilang Marcos, kung totoo man na Marcos si Amy, ay nadamay daw sa pagbaba ng rating ni Bongbong Marcos. Yan po sabi ng Okta Research, 60% trust rating, 59% approval rating. Naglabas naman ngayon ang tugon ng masa ng Tangeray Survey kung saan ang satisfaction rating ni President Bongbong Marcos ay 61.8%. Mag-react na naman kaya si Amy Marcos ito at sabihin pabagsak ng pabagsak ang rating ni President Bongbong Marcos? Ito po ang survey na ginawa ng Tangeray. Ito ay ginawa nila ng May 8 and 9. So ilang araw pa lang po nakakalipas. At ayon sa kanila, Government Satisfaction Rating, Office of the President, 61.8%. Ang House of Representatives, 55.7%. Yan pong House of Representatives na pilit na sinisira ni Inday Sara ang kredibilidad. Ang cabinet members naman ni President Bongbong, 52.9%. Ang Senado, 49.5%. Meaning, mas mataas ang satisfaction rating ng House of Representatives na nag-impeach kay Sara Duterte kesa dito sa Senate na hindi mo alam kung ano ba talaga ang stand sa impeachment ni Sara Duterte. Although malapit na po yan, yan po ang pinakaaabangan ng taong bayan after ng eleksyon. Ang rating naman ng Office of the Vice President, 48.4%. Tumaas lang siya ng konti sa Philippine National Police na mayroong 44.4% at ang Supreme Court na may 45.2%. Buti pa nga nakakuha ng 48.4% ang Office of the Vice President na wala namang ginawa kundi ang siraan ang ating gobyerno. So, yung nilalabas nila ng mga survey results kung saan 19% lang daw ang rating ni President Bongbong Marcos at 42% ang kay Sara Duterte ay isang napakalaking kasinungalingan. Dahil mas marami pong naglalabas ng resulta nila na ang ratings ni President Bongbong Marcos pagdating sa satisfaction ay napakataas. Ayon po dito sa balita, satisfaction rating ng Office of the President nananatiling mas mataas habang ang OVP naman ay lagapak. Tumaas ng 61.8% ang satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa survey ng market research firm na Tangeray na ginanap mula May 8 hanggang 9, 2025. Tumaas ng 10% ang rating ng Pangulo, pinakamataas sa lahat ng sangay ng gobyerno. Ito ay maaaring maiugnay sa paglulunsad ng 20 kilo programang bigas at ang pagpapatupad ng mga proyektong patubig at pabahay ng National Housing Authority. Pumangalawa naman ang House of Representatives sa 55.7% na sinundan ng cabinet members na 52.9%. At ang Senado sa 49.5% at ang Office of the Vice President 48.4%. Pero batikos pa rin ang mga DDS. Sabi nila, kung hindi naglabas ng 20 pesos na bigas na yan, hindi naman tataas ang rating ni Bongbong Marcos. At kasi daw nagpatupad ng proyektong patubig at pabahay ang National Housing Authority. Nako, itong mga DDS, wala talagang satisfaction sa buhay. Nung wala pa yung 20 pesos na bigas, panay ang reklamo ninyo. Nasaan na daw yung pangako ni President Bongbong Marcos? Ngayon andyan na yung 20 pesos, ang dami nyo pa rin ngaw-ngaw. So, saan lulugar ang presidente natin? E di pinababayaan na lang kayong bumatikos ng bumatikos, ngumaw-ngaw ng ngumaw-ngaw. Dahil sigurado naman, pati kayo ay bibili rin ng 20 pesos na bigas na yan.
Sasabihin niyong walang ginagawa si Bongbong Marcos, walang asenso na pag-iiwanan tayo sa buong mundo. Sabi pa yan ni Inday Sara, dahil nagbubulag-bulagan lang kayo. Ngayon hindi nyo na maitago at kailangan nyo nang tanggapin na may ginagawa si Bongbong Marcos, sasabihin nyo na naman dahil naman niya sa 20 pesos na bigas nagpatubig, nagpabahay kaya tumaas ang rating. So bakit pa kayo iintindihin ng Pangulo kung wala naman kayong ginawa sa buhay tulad ni Sara Duterte, kundi mambatikos na mambatikos, magsama-sama kayo. Tama yan, sama-sama kayo dyan sa partido ninyo, dyan sa kampo ng mga Duterte. Kayo mga walang kaligayahan sa buhay, kundi ang manita mambatikos. Nasaan ang satisfaction rating ng amo ninyo, ng idolo ninyong si Inday Sara? 48.4%. Si Bongbong Marcos napapanatili ang kanyang majority ng Pilipino na satisfied sa kanyang ginagawa. At nasaan na ba napunta yung 20 pesos na bigas na yan? Sabi nyo dahil daw sa kung kailan eleksyon, saka inilabas yung 20 pesos. Kailangan pa ba ng timing? Ibig bang sabihin dapat nung nanalo si Bongbong Marcos, kinabukasan 20 pesos na lang ang bigas? Hindi po. Yan ay pinaghirapan at hinanapan ng solusyon ni BBM. It will take time. At kahit na sabihin, inabot ng 3 taon, the mere fact na yung aspiration, yung pangarap ni President Bongbong Marcos ay maisakatuparan. And speaking of the 20 pesos na bigas, hindi po ba inutos ng COMELEC na itigil muna ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas na sinundod naman ng gobyerno? Tama nga naman, para hindi naisipin ng kampo ni Sara Duterte na naglabas lang ng 20 pesos na bigas dahil sa eleksyon. At sabi ng mga DDS, tingnan ninyo, pagkatapos ng eleksyon, wala na yung 20 pesos na bigas na yan. Pero hindi po, kasinungalingan po yung pinapakalat ng mga DDS. Dahil ayon po sa balita, the Department of Agriculture said a dozen kadiwa ng Pangulo centers in Metro Manila and nearby provinces will officially kick off the sale of 20 pesos per kilo rice initiative on May 13, a day after the midterm elections. O nakita nyo na, hindi lang pala sa Cebu, kung hindi sa Metro Manila at sa mga kalapit probinsya natin ay magkakaroon na ng 20 pesos na kilo ng bigas simula sa May 13, isang araw matapos ng eleksyon. So paano sinasabi ng mga DDS, matapos ng midterm elections wala na yung 20 pesos na bigas na yan. Magsisimula na po or ipagpapatuloy na po ang pagbebenta at hindi lang sa Cebu kung saan initially doon maglalabas ng 20 pesos na bigas. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., as promised, the sale of 20 pesos per kilo rice, which was initially launched on Labor Day, will resume right after the midterm elections. We had to temporarily pause the rollout in compliance with the Commission on Elections advice to honor the 10-day spending ban starting May 2 na ginawa naman ng ating gobyerno. So siguradong may masasabi pa rin po si Sara Duterte at ang mga DDS. Tanggap na po natin yan. Wala pong magaling na ginawa ang ating gobyerno kay Sara Duterte at sa mga minions nila. Lahat mali, lahat palpak. Pero sabi sa inyo imposibleng hindi pumila yung mga yan sa 20 pesos na bigas. Pero hindi, sige lang, bumili kayo. Dahil wala namang pong pinipili ang ating gobyerno. Kahit na anong kulay ninyo, pula, berde o itim, pwede pong bumili ng 20 pesos na kilo ng bigas. So, 2 araw na lang po at eleksyon na. Pinakakaabangan ng taong bayan kung sino-sino daw ang i-endorso ng Iglesia ni Cristo. Teka muna, bakit ba big deal kung sino ang i-endorso ng INC? No offense, may mga kamag-anak po akong INC. Nirirespeto ko po ang kanilang relihiyon at ang kanilang paniniwala. Kahit para sa akin, parang sinisikil ninyo yung freedom of choice ng inyong members pumili kung sino ang gusto nila. Pero ganyan po sila So let it be. Kanya-kanyang relihiyon, kanya-kanyang paniniwala, at kanya-kanyang regulasyon o patakaran kung sino man ang gusto nilang iboto. Wala naman kayong dapat ikatakot kung sino ang i-endorso ng Iglesia ni Cristo. Lahat ba ng in-endorso nila nanalo? Meron oo, meron hindi. Pero ngayong eleksyon na to, tingnan natin kung sino sa mga kanilang in-endorso ang talagang mananalo. Mananalo ba sila dahil deserve nila manalo? O dahil mga frontrunners na sila sa survey?
o nanalo sila dahil sa endorsement ng INC. Ito po ang mga pangalan na inendorso ng Iglesia ni Cristo. Ito po nabasa ko sa balita. So ito na kaya ang official na listahan ng Iglesia ni Cristo? Ang mga senador na inendorso ng Iglesia ni Cristo: Bongo, Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta, Bong Revilla, Amy Marcos, Camille Villar, Pia Cayetano, at si Bam Aquino. Nako, itong si Bam Aquino, iboboto ko pa naman sana to. Pero ang dami pong kumakalat na balita na itong si Bam Aquino ay isang political butterfly. Paru-paro po, yung kung saan-saan dumadapo. Si Pia Cayetano naman, understandable kasi ang kapatid niya, itong si Alan Peter Cayetano. Camille Villar, Amy Marcos, hindi na po natin pagtatakan yan. Sila ay nagpa-endorso kay Sara Duterte, na alam natin na ang INC ay maka-Duterte. Na sinakyan lang yung sinabi ni President Bongbong Marcos tungkol sa ayaw niyang ma-impeach si Sara Duterte. Kunyari pa sila na ang kanilang sinuportahan ay si President Bongbong Marcos, pero kitang-kita nyo, ngayon, anong totoong lumabas? Ang suportado nila ay ang mga Duterte. Again, I have nothing against the members. Siguro, yun lang namumuno. Bong Revilla, yan kailangan pa natin malaman pagdating ng eleksyon, kung ito ba ay talagang maka-Duterte o maka-alyansa. Rodante Marcoleta, iboboto nyo ba yan? Lalo na yung mga Katoliko? Hindi ba meron bill na ipinasa itong si Rodante Marcoleta na anti-Catholic? Dahil gusto ni Rodante Marcoleta na huwag maglagay ng crucifix na sagrado para sa mga Katoliko, na huwag daw maglagay or alisin ang mga crucifix sa mga ospital. Yan ba ang iboboto ninyo? Kayo mga Katoliko? Ang hindi marunong rumispeto sa relihiyon ng iba? Bato de la Rosa, Bongo, hindi na itatanong pa. Yang mga yan ay mga solid alipores ni Rodrigo Duterte. So malalaman po natin after ng eleksyon kung maipapanalo ng Iglesia ni Cristo itong 8 pangalan na sinabi dito. And speaking of Bongo and Bato de la Rosa, meron po akong nabasang balita na kung maaalala ninyo, naglabas po ako ng survey ng Pulse Asia kamakailan lamang. Pero meron pong lumabas na balita, election survey results ipinakakalat ng Maisog Mindanao, peke. Ito po kasing inilabas ng Pulse Asia that was conducted in April 26 to May 6, kung saan number 1 si Bongo with 62.2%, number 2 si Erwin Tulfo with 42.4%, followed by Tito Soto with 41.1%, and Bato de la Rosa with 41%. Nilabas ko po yung survey ng Pulse Asia ilang araw lang ang nakakalipas, na kung saan nagtaka ako, bakit itong si Bongo napakalayo naman ng kanyang agwat sa number 2 na si Erwin Tulfo. Kasi po itong dalawang to, sa mga nakaraang survey, nagpapalitan po sila sa top 1. May mga survey na si Bongo ang number 1, may mga survey na si Erwin Tulfo ang number 1. Dito nga sa Pulse Asia, number 1 si Bongo. Pero sa inilabas kong survey naman ng SWS, number 1 si Erwin Tulfo. Pero ang agwat nila ay maliit lang. Samantalang dito, nagkaroon na ako ng question sa sarili ko, si Bongo 62.2%, si Erwin Tulfo 42.4%. At bakit si De La Rosa pataas ng pataas ang kanyang ranking? Na ayon sa Pulse Asia, siya ay number 4 na may 41%. Napakaliit ng agwat ni Tito Soto na may 41.1%. Na ibig sabihin, pwede pang mag-number 3 si Bato de la Rosa. So, naglabas naman di umano ang Pulse Asia ng isang statement noong May 9, 2025. Ayon po dito, it has come to our attention that the Facebook page of Maisog Mindanao posted surveys allegedly conducted by Pulse Asia Research in Cagayan de Oro, Davao City, Davao de Oro, Davao del Norte, and Davao Oriental. The results of these purported surveys have been circulating on other social media pages and reported by local newspapers. Na kahit na yung mga vloggers, tulad ko na inireport ko rin yung survey ng Pulse Asia. Sabi pa rito, we wish to clarify that Pulse Asia Research
did not conduct any of these surveys. Since our founding in 1999, Pulse Asia has upheld the highest professional standards in conducting surveys and research. We strongly denounce any unauthorized use of our name to disseminate false or misleading information. So sinabi pa nga dito, for verification or inquiries about surveys attributed to Pulse Asia Research, please contact us directly. Yan po ang sinabi ni Ronald D. Holmes, President ng Pulse Asia Research Inc. So, ibig sabihin, peke yung Pulse Asia survey na yon. Sabi na kaya nga ako nagtaka sa napakalayo ng agwat ni Bongo kay Erwin Tulfo at bakit si Bato de la Rosa ay umaangat sa survey. Kung titingnan nyo sa ibang mga surveys, maswerte lang makapasok si Bato sa top 5. Usually, 6 to 12, kung minsan wala pa siya sa Magic 12. So, sa darating na eleksyon, Alyansa versus PDP, pantay na po sila ng kandidato. Dahil 10 na lang po ang kandidato ng Alyansa at 10 rin sa Duterte. Dahil doon po sa Alyansa, sa huling gabi ng kanilang meeting de avance, wala na po si Camille Villar. Dahil sa ngayon po, 10 ang alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sila ay sina Benhur Abalos, Abi Binay, Bong Revilla, Pia Cayetano, Ping Lacson, Lito Lapid, Manny Pacquiao, Tito Soto, Francis Tolentino at si Erwin Tulfo. At sa PDP naman, Jimmy Bondoc, Bato de la Rosa, Bongo, J.V. Hinlo, Raul Lambino, Rodante Marcoleta, Marites Mata, Apollo Quiboloy, Vic Rodriguez, at si Philip Salvador. 10 versus 10. Si Camille Villar, si Amy Marcos, bahala sila. Mga namamangka sa dalawang ilog, wala pong lugar yan sa ating lipunan. So, kayo na po ang bahalang humusga. Sino ang iboboto nyo? 10 from Alyansa or 10 from PDP? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.